Maligayang pagkatuto. Ikaw ay nasa bahagi na ng asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 10. Ang module na ito ay pinamagatang ang dignidad ng tao. Sa most essential learning competency number 4, inaasahang na ipamamalas ng pag-aaral ang pag-uunawa sa dignidad ng tao. Ang learning objective ng module na ito ay naglalayong nakapagpapaliwanag ng kahulugan ng dignidad ng tao. Ipagkapan ang mga tiyak na layunin para sa ating ito. Sa pagtatapos ng module, inaasahan nila sa iyo na una, natutukoy ang kahulugan ng dignidad. Pangalawa, nababatid ang kahalagahang igalang ang dignidad ng tao. At muli, nakapagbibigay ng mga paraan kung paano maipapamalas ang paggalang sa dignidad ng tao. Hola! Magandang buhay! Ikikagala po kung hindi ko makasama sa iyong pag-aaral sa module na ito. Tayo ngayon ay nasa ikalabinlimang module na ng ating mga aralin para sa markahang ito. Simula, kayain mo na natin ang paunang kaalaman tungkol sa module na ito. Ganito, nasahin at unawain ang mga katanungan, isulat ang titik ng tamang sagot. Una, alin ang hindi tumutukoy sa dignidad? A. Kalulundugod. B. Kapuri-puri. C. Karapat-dapat. D. Katangi-tangi. Ang tamang sagot ay letter C. Karapat-dapat. Alin ang hindi katangian ng dignidad? A. Hindi naaagaw. B. Conditional. C. Likas na tao. D. Pang-alahatan. Ang tamang sagot ay conditional. Hindi ito katangian ng dignidad. Pangatlo, alin sa mga kilos ang nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng tao? A. Pagbaliwala sa sinasabi ng iba. B. Pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa sarili. C. Pagtanggap sa kalakasan at kahinaan ng kapwa. D. Pag-iwas sa mga taong may kahina-hinalang kilos. Ay letter C. Pagtanggap sa kalakasan at kahinaan ng kapwa. Bakit mahalagang igalang ang dignidad ng pansarili at dignidad ng kapwa? A. Dahil ito ay tanda ng kabataang loob. B. Dahil ito ay pagbibigay ng kapalakayan ng loob. C. Dahil ito ay palatandaan ng maayos na pakikipagsapwa. D. Dahil ito ang tanda ng pagkilala sa sarili at kapwa bilang kaugnay ng Diyos. Ang tamang sagot ay letter D. At huling katanungan, magkakaiba ang tao sa iba't ibang aspeto. Paano naman ito nagiging magkakapareho at pantay? A. Dignidad. B. Estado sa buhay. C. Kakayahang intelektual. D. Kakayahang pisikal. Ang tamang sagot ay dignidad. Sa pamamagitan nito, nagiging magkapareho at pantay-pantay ang bawat tao. Ang nakuha mo, huwag mag-alala kung ito ay mababa. Subalit, inaasahan ito na matapos ang araling ito ay masasagot mo na ito ng wasto.
Sa bahaging ito ay suriin muna natin ang iyong mga natutunan sa nakaraang aralin. Panuto sa ayos ang mga pinakahalong titik upang mabuo ang mga salitang tinutukoy ng mga pahayag. Handa ka na ba? Una, patangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos at mga paraan ng pagkilos tungo sa maaaring itong hantungan. Tamang sagot ay kalayaan. Pangalawa, hindi tunay na malaya ang tao kung hindi niya naisasaalang-alang sa kanyang sarili ang maaaring kapahinatnan ng gagawing kilos o pasya. Ang tamang sagot ay responsibilidad. Pangatlo, walang anumang puwersa na nagmula sa labas ang maaaring pumigil sa tao na gawin ng isang bagay ayon sa nais nitong makamit. Ang tamang sagot ay freedom from. Kalayaang magmula sa kakayahang makita ang kapwa at mailagay siyang una bago ang sarili. Freedom for. Katanungan. Tumutukoy sa uri ng kalayaan na nag-ugat sa pagpili ng tao sa kung ano ang sa tingin niya ang makabubuti sa kanya. Tamang sagot ay horizontal freedom. Tandaan mo sa mga nagdaang aralin. Pinaasahan ko na nasagot mo ng tama ang mga naging katanungan. Sa bahaging ito ay simulan na nating alamin ang panibagong paksa sa araw na ito. Pag-uusapan natin ang dignidad ng tao. Game ka na ba? Narito ang panuto para sa ating panimulang gawain. Tukuyin kung ano ang ipinapakita ng larawan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga angkop ng salita sa tatak. Gamitin ang mga salita sa loob ng kahon sa pagtukoy sa mga ito. Simulan natin sa unang tatlong larawan. Una, tamang sagot ay pari. Pangalawa, tamang sagot ay pangulo. Pangatlo, tamang sagot ay pulubi. At narito naman ang huling tatlong larawan. Pang-apat, ang tamang sagot ay persons deprived of liberty. Pang-lima, prostitute. At ang huli, persons with special needs. Batay sa ipinapakita ng larawan, paano sila nagkakaiba at nagkakapareho. Para sa ikalawang gawain, isulat ang kanilang pagkakaiba at pagkakapareho sa Venn diagram. Gamitin ang mga pagpipiliang salita sa loob ng kahon. Kaya sila naging magkakaiba. Sila ay magkaiba pagdating sa aspeto ng kakayahang pisikal, kakayahang intelektual, estadong panlipunan, tungkulin, at personalidad. Paano naman sila nagiging magkapareho? Sila ay pareho na may isip, may kilos-loob, may kalayaan, higit sa lahat, may dignidad bilang tao.
Bawat tao ay nagtataglay ng mga katangiang bukod-tangi lamang sa kanya. Ang mga katangiang ito ang siyang naghihiwalay sa kanya bilang isang personalidad. Bagamat sa maraming aspeto ay magkakaiba ang tao, nagiging magkakatulad at pantay naman ito pagdating sa dignidad. Ano ang dignidad? Ang dignidad ay nagmula sa salitang Latin na dignitas, mula sa dignus, ibig sabihin, karapat-dapat. Nangangahulugan ito na ang dignidad ay pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang ng kapwa. Dahil sa dignidad kung kaya't nagkaroon ng tungkulin ng tao. Ayon kay Professor Patrick Lee, tungkulin ng tao na igalang ang sariling buhay at ang buhay ng kapwa-tao. Pangalawa, isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago ang sarili. At ang huli, pakitubuhan ng iyong kapwa sa paraang nais mong gawin sa iyo. Ang bawat tao ay nararapat ng paggalang at pagpapahalaga anuman ang kanyang anyo, relihiyon, kasarian, kakayahan, estado sa buhay, personalidad, at pagpapahalaga sa buhay. Ang taglay nitong dignidad ang dahilan ng kanyang pagiging karapat-dapat sa paggalang at pagpapahalaga ng kanyang kapwa. Ngunit, kakambal rin ng pagiging karapat-dapat na ito ang responsibilidad at pananagutan. Nangangahulugan ito na bilang tao ay nararapat na tayo ay magsagawa ng mga kilos na magpapamalas ng paggalang sa pansariling dignidad at dignidad ng kapwa-tao. Ngunit, paano ko ang kilos na ginawa ay hindi mabuti? Nawawalan ba ng dignidad ang tao? Ang dignidad ay likas sa tao. Nakambal ito sa kanyang pagsilang. Ito ay umiiral ng walang anumang pamangkin. Hindi ito mawawala o maaalis sa tao. At ito ay pangkalahatan universal. Halimbawa, hindi na iba ang paggalang na dapat ibigay sa mga magsasaka at Panginoong ng lupa. Ang isang lider sa kanyang isang maging sa mahirap o mayaman. May mga kapansanan at person with special needs, lalaki man o babae. Maging kabilang nito sa LGBT community at marami pang iba. Paano maaari maipamalas ang paggalang sa dignidad ng tao? Ayon kay Confucius, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Dapat mong isaalang-alang na anumang bagay na ginagawa mo sa iyong kapwa ay ginagawa mo rin sa iyong sarili. Ang konseptong ito ay hindi rin naiiba sa prinsipyo ng karma ng mga Hindu at Buddhist, maging sa aral ng pananampalatayang Kristiyano at Islam. Sa higit, ang paggalang at pagpapahalaga na dapat igawad sa kapwa ay hindi naiiba sa paggalang at pagpapahalaga natin sa ating sarili. Dapat mapahalagahan at igawan ang kapwa bilang tao. Ang paggalang at pagpapahalaga nito ay nararapat sa ipagkaloob sa tao habang ito ay nabubuhay. Ano ngayon ang iyong natutuhan kaugnay sa dignidad ng tao? Bilang pagbubuod sa ating naging aralin, basahin ang comics at sagutan ang katanungang nakapaloob sa isang speech balloon. Isulat ang iyong kasagutan sa nakalaang espasyo. Upang bigyang katuturan ang naging aralin natin sa araw na ito, sagutin ang mga katanungan. Isulat ang iyong
sagot sa nakalaang diskusyon. Una, bakit mahalaga ang ipamalas ang paggalang sa dignidad ng tao? Pangalawa, sa paanong paraan mo maaaring ipamalas ang paggalang sa dignidad ng tao? Mahusay, dahil muli napagtagumpayan mong matapos ang module na ito. Dahil dyan, binabati kita para sa panibagong kaalaman na iyong natutunan sa araw na ito. Subalit, upang bigyang tibay ang iyong natutunan sa araling ito, inaasahan ko na sagutan mo ng buong husay ang mga kaugnay na gawaing pagsasanay sa module na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!